Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan. At hindi namin alam kung saan siya inilagay. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya'y ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," nang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, kapistahan ngayon ni Santa Maria Magdalena, ang babaeng unang nakakita sa Panginoon na muling nabuhay. Hindi siya isang apostol ayon sa 12, pero siya ang tinawag ng simbahan bilang apostol sa mga apostol. At sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, nakita natin ang isang napaka-gandang tagpo. Isang babaeng umiiyak, naghahanap at nananabik sa kanyang mahal na guro. Mula sa pag-iyak sa libingan hanggang sa pagkakilala sa tinig ni Jesus, tayo rin ay inaanyayahang hanapin siya. Marinig ang kanyang tinig at muling tumayo, dala ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Pagsasakripisyo ng isang umaasa. Ito ang kwento. Si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan at umiiyak. Bakit siya umiiyak? Nawawala ang katawan ng kanyang Panginoon. Nawawala ang tanging pag-asa niya. Wala na ang taong nagturo sa kanya na muli siyang mahalin. Wala na ang tinig na tumawag sa kanya mula sa kadiliman ng kanyang nakaraan. Si Maria Magdalena ay hindi umiiyak para sa isang patay na bangkay, kundi para sa isang ugnayang tila na putol, isang pagmamahal na tila na wala. Hindi ba't ganyan din ang ating karanasan? Kapag may nawala sa buhay, minamahal, pangarap, direksyon, umiiyak tayo. Kapag tila nanahimik ang Diyos sa ating mga dasal, nalulungkot tayo. Kapag hindi natin maintindihan ang mga pangyayari sa buhay, napapaisip tayo. Nasaan ka, Panginoon? Ang libingan ay lugar ng paghihiwalay, ng pagkawala, ng pagtangis. Ngunit para kay Maria Magdalena, ang libingan ay naging daanan ng bagong pagkakakilala. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkalingon niya ay sinabi niya sa wikang Hebreo, "Rabboni," o guro.
Isang salita lang ang kailangan ni Maria para makilala ang kanyang guro. Yan ay ang kanyang pangalan. Walang paliwanag, walang sermon, walang milagro. Isang personal na pagtawag ang bumuhay sa kanyang pag-asa. Sa puso ng bawat isa sa atin ay mayroong pananabik. Pananabik na tayo'y makilala, matawag, mahalin, hindi bilang isang numero o problema, kundi sa pangalan nating tunay. Kapag tayo ay tinawag sa pangalan ng Diyos, tayo'y muling nagkakaroon ng saysay. Hindi na lang tayo yung umiiyak, kundi yung minamahal. Humayo ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Mga kapatid, mula sa pagkabigla, si Maria Magdalena ay tinawag na maging tagapagdala ng mabuting balita. Ang babaeng dating umiiyak ay ngayon ay nagdadala ng pag-asa. Ang dating naghahanap ay ngayon nagsasabi, nakita ko ang Panginoon. Ito ang paanyaya sa ating lahat. Huwag manatili sa libingan ng ating mga takot, panghihinayang o sakit. Bagkus, tayo'y tumayo at hayaan nating muling buhayin tayo ng tinig ng Diyos na tumatawag sa ating pangalan. Mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, darating ang mga araw ng pagluha, ng hindi pagkatanto, ng pagkakagulo ng isip at ng damdamin. Pero gaya ni Maria Magdalena, kapag tayo ay nanatiling tapat, kapag tayo'y nakinig kahit sa gitna ng katahimikan, maririnig din natin ang tinig na nagsasabing, Maria, Richard, anak ko. At ang tawag na iyon ay sapat upang tayo'y bumangon at magsimulang muli. Ako ba'y nananatili sa mga libingan ng aking buhay? Takot, panghihinayang o galit? Handa ba akong pakinggan ang tinig ni Jesus na tumatawag sa akin sa aking pangalan? At kapag tinawag niya ako, handa ba akong tumayo at magpahayag? Nakita ko ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa katahimikan ng aking pag-iyak, sa pagkalito ng aking puso, tawagin mo ako sa aking pangalan. Tulungan mo akong makilala ka kahit sa gitna ng kadiliman. Makinig sa iyong tinig kahit tila wala ka. At magalak sa katotohanang ikaw ay buhay. Gawin mo akong tagapagdala ng iyong liwanag sa iba. Sa pamamagitan ni Santa Maria Magdalena, nawa po ay matutunan kong magmahal ng tapat, manatili kahit masakit, at sumaksi kahit ako'y may takot. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.